Napakaganda ng video natin ngayon tungkol sa nervyos at panic attack. Kaya kung ngayon ay kinakabahan kayo, nagpapanik kayo ngayon, okay gawin natin to 15 minutes, dapat mawala na panic nyo. At most, 30 minutes. Yan. Alam na alam ko to, expert ako dito. Kasi marami akong panic at depression. Dati hanggang ngayon, hindi po nawawala kahit tumatanda ka. Pero mas kaya mo i-cope. Tingnan nyo lang, relax lang muna. How to stop anxiety and panic attack. Okay? Ang anxiety at panic hindi pareho. Pag anxiety, nervyos ka sa buong araw. Diba? Alam mo yun, lagi kang nervyos, tense ka sa buong araw. Alam mo na yan, may problema ka. Ang panic, bigla na lang darating. Bigla yan. Biglang nagpapawis, biglang kakabahan, biglang may mararamdaman ka, suddenly, tsaka mararamdaman mo, parang may nag-injection sa'yo ng chemical. Ganun yun. Parang nalagyan ka ng norepinephrine, epinephrine, parang may sumigaw ng sunog, biglang ganun yung atake ng panic. Sobrang anxiety, pwede pumunta sa panic. Ito yung a few signs ng panic attack. Mamaya pa-explain ko pa. Nasusuka, nanlalamig, pinapawisan, nagtetremble, yung kamay, nanginginig, nagpapalpitate, namamanhit, nahihilo, parang matutumba. Yan ang position parang hinihingal, parang nahihirapan huminga. Pero, merong earliest sign. Yan, ito wala na to sa libro. Ang earliest sign ng panic, minsan para sa akin yung parang naiiba yung pakiramdam mo. Ako, mararamdaman ko siya Parang, basta may ibang feeling. May parang, hindi ma-explain Basta makita mo, parang nag-iba yung paligid mo. Tsaka parang may nag-inject sa'yo, parang may gamot na nailagay na kinabhan ka bigla. Parang gano'n. So, pag kinabhan ka biglang papasok sa utak mo, uy, iba pakiramdam ko. Ano nangyayari ngayon? What is happening? Na-stroke ba ako? Nagpa-palpitate ba ako? Ano nangyayari? May nangyari ba? Di ba? May sudden serious problem ba ako? Kasi meron ka naramdaman Yun ang earliest sign. Minsan yan na naramdaman yan, May bago akong body sensation. Hindi natin very early to. Papasok sa isip mo, may iba to. Anong gagawin ng isip mo? Pag nagpapanik ka, kakabahan ka. Lagi mo isipin, delikado ba to? Mamamatay ba ako? Lalo ka magpapanik dahil sa isip mo. Lalo ka magpanik, lalong tutuloy yung nervyos. Lalong maglalabas ng chemical yung katawan mo. Kala ng katawan mo, gera na, red alert ka na, fight or flight ka na. Kakaisip, lalo kinakabahan, lalong papawisan, lalong maiba pakiramdam. Tuloy hanggang full-blown panic attack na. From relax to coping to stress, anxiety, biglang panic, paakyat ng paakyat. Ano nagtitrigger? Ito yung mga iniisip ko trigger. May gising na masama. Puyat, maka-trigger din yan. Ito, alak, sigarilyo. Ayon sa pag-aaral, pag may lahi kayo ng panic, minsan pagkape, yung mga may lahi lang ng panic hindi rin pwede sa kanila. Mas nati-trigger sila, nagpapalpitate. Droga, napaparanoid sila. Specific situation, may situation na siguro kinakabahan ka o yung lugar na ayaw mo o meron ka na nabasa. Meron ka nabasang nainis ka sa kaaway o sino man siya, may na-trigger sa subconscious mong, meron tayong mga dinadalang mabigat. Tama ba to? Hindi. Meron tayong dinadalang mabigat sa puso natin na tinatago natin. Pag natusok yun, kaya asar na asar ka sa person X. Tapos meron ka na balita sa kanya si person X nagka-award or something. Di ba? Parang nainis ka, nati-trigger ka doon Pwede ka tumuloy sa panic. Okay? Mag-isa, pwede rin to. Kung gusto nyo malaman kung umabot na sa panic attack, meron talagang criteria. Ang mga psychologist, psychiatrist, doktor talaga to, 13
Sa 13 na itong sintomas, kung meron kang 4, panic attack na yon. Okay? Pwede kayong mag-comment. Lagay nyo dyan. I think marami sa inyo lampas sa 4. O, tingnan natin, 1 to 13. Number 1, palpitation. Malakas kabog. Pag umatake, plus 1 point. So, 4 lang kailangan. Pinapawisan, 2 points. Nanginginig, 3 points. Nahihirapan huminga, shortness of breath, 4 points. Parang nasasakal, 5 points. Chest pain, mahirap ang sa dibdib, iba pakiramdam. Nasusuka, masakit ang tiyan, 7 points. Nahihilo, unsteady, lightheaded, parang matutumba, 8 points na yan. O, 4 lang nito, panic attack na. Chills or heat, may naramdaman. Paresthesia, parang namamanhid ang kamay. Ito po, ito talaga expert tayo dito. 11, 12, 13. Ang makakaintindi lang nito, ang dumaan na sa panic attack, mga classmates natin. Derealization. Nako, nakaramdam na kayo nito. Feeling nyo parang wala ka sa mundo. Parang lumipat ka sa luma, parang ka nananaginip, parang nakatingin ka lang sa sarili mo, parang nandito yung sarili mo, nag-observe ka sa sarili mo. Depersonalization tawag doon. Feeling mo detached ka sa sarili mo. Derealization, minsan ka parang maugong na maingay, nagre-ring sa tahimik. Derealization. Meron kayo niyan, 1 point. Yan, pang-panic attack yan. Fear of going crazy. Feeling mo masisiraan ka ng bait, mawawalan ka ng control, baka meron kang masabi, magawa. Kaya sabi ko, wag mo na lalabas sa kalye, pag ganito. Upo lang. Fear of losing control, going crazy, 1 point. Alam nila yan. Fear of dying, 1 point. Itong last 3, yan talaga pinaka-typical sa panic attack. Pero yung iba, ito lang. So, 4 lang nito, panic attack na yan. So, tuturuan ko kayo, paano aalisin. Merong iba na deep breathing lang, nakukuha lang. Pero ako, pinaka-tip ko, kung nakikinig kayo ngayon, upo lang muna sa isang lugar. Upo, kung pwede humiga, o buksan mo lang yung video, panoorin nyo lang ako. Pwede huminga malalim, tuturuan ko kayo. Inhale, 5 counts. Pigil, 4 counts. Exhale, 5 counts. Ganon. Pabagalin. Relax, pwede maghilamos. Kung gusto mo, ang tubig nakaka-relax. Distract yourself. Iba isipin. Pwede mag-music, pero alam mo, sa akin, pag panic na, hindi na effective music eh. Oo. Subukan nyo kung kaya pa ng music. Kung kaya pa ng dasal, subukan nyo. Pero pag hindi na kaya ng dasal at ng music, sundin nyo to. Okay? Iba kasi ang panic eh. Medical siya eh. Kaya kailangan natin ayusin. Meron tayong mga trick para ikutin yung utak maging normal. Parang kabayo, takbo ng takbo yung kabayo. Rerendahan mo yung kabayo. Utak mo kasi takbo ng takbo eh. Okay? So, babagalan natin. Inhale, 5 to 7 counts. Sabayan ako. Sa ilong. Pigil. Kailangan mo maraming oxygen. Exhale, dahan-dahan. Ganun lang. Gawin mo 1 minute, 2 minutes. Nakaupo ka lang, relax ka lang. Upo lang, walang gagawin. Ha? Walang gagawin, huwag iiyak, huwag magwawala, okay lang yan. Walang mangyayari sa'yo, sabi na ni Doc Willie. Hindi ka mamamatay, walang mangyayari sa'yo, hindi ka mababankrupt, relax lang muna. 15 minutes, kalmado ka na. 15 minutes, makabalik na yung pag-iisip mo. Pwede ka mag-focus sa isang object. Tumingin ka na isang object, let's say sa relos. Tumingin ka sa relos. Tingnan mo gaano kalaki yung relos, anong kulay nung minute hand, tingnan mo gumagalaw, anong brand ba yon, Seiko ba o ano, 'di ba? O tumingin ka sa isang building, tingnan mo lang yung itsura. 'Di ba? Ibig sabihin, distract yourself. Tumingin sa isang painting, tingnan mo lang anong kulay, anong semento ba, ganyan, tingnan mo yung puno, tingnan mo yung ibon. Distract mo lang sarili mo. Kasi pag dinistract mo, tumitingin ka na sa isang bagay, nawawala na yung kakaisip mo na mamamatay na ako, may mangyayari sa akin, stroke na ako, kawawa naman yung anak ko. Matatanggal yun, ililihis mo nga eh. Lilihis mo yung utak mo sa iba. Kung kaya mo mag-picture a happy place sa probinsya, favorite room mo,
favorite magazine mo. Kung kaya mo isipin, pwede rin yun. Pwede rin yun. Ito mga tricks, ha. Hanapin nyo ano effective sa'yo, mag-comment po kayo. Kung meron kayong gamot, maganda kung may gamot. Dati, madalas ako may gamot. Mga 10-15 years. Minsan, di ko iniinom, nakabaon lang. Mahirap to i-reseta ng doktor. Hindi lahat ng doktor nakakareseta nito kasi special drug to, special prescription, S2 license. Meron akong S2 license. Hindi siya prescription, iba yellow pad siya. Lexotan, bromazepam, 1 tablet, half tablet, okay na yan. Once a day, 2 times a day. Valium, luma, pero okay, 2 milligrams or 5 milligrams. Saynor, alprazolam, 0.5 or 1 milligram. Half tablet, 1 tablet. Pag ininom nyo to, ako mas gusto ko ito una. Masarap to. Sabi nila, Saynor, masarap din. Valium, medyo parang masakit sa ulo, Valium. Nakakabangag. So, itong dalawa, medyo, Doc Lisa, matching. So, itong dalawa, yan, kakalma ka dyan. Kaya lang, hindi lahat makakabili. Pero kung kaya nyo bumili, lagay nyo lang sa wallet nyo, tago nyo lang. Tignan nyo lang, hawakan nyo lang. Kung pwede, wag nyo inumin. Pero ako, hindi na ako nagbabaho nito. Sawa na ako. Alam mo bakit sawa? Good news. Alam ko, panic kayo. Good news. Pag tumanda kayo, bali wala na yung panic mo. Pag 20 years old ka, 25, panic. Nako, nakakatakot. 30 years old, panic ka pa, nakakatakot. 40, 50 ka na. Ang tagal-tagal na natin sakit to. Makamatay na tayo. Panic pa rin. Bahala na siya sa buhay niya. Ako, ganun ako. Nagpapanik, di ba? Kasi nagpanik ka. Naglabas ng chemical yung katawan mo. 15 minutes, papawisan. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya mapawisan. Hayaan mo siya manginig. Umiga ka lang. 15 minutes, mawawala naman yan. Uminom ka lang ng tubig, mawawash out na yan. After 15 minutes, mapapawisan ka. Parang pagod ka. Pero okay na yun. Kakalma ka na. Natapos na yung chemical na lumabas sa dugo mo. Sinang doktor? Psychologist, psychiatrist. Pero, mahal ang psychiatrist, mahal ang psychologist, baka 3,000 or more. Baka hindi nyo kaya. Ito na lang, noon na lang kayo na video. Kung may pera, psychologist, psychiatrist. Para yung psychologist, psychiatrist maglalabas. Pero kung gusto nyo matipid, na hindi nyo na kailangan bayaran ng libo-libo, hanap kayo ng kaibigang matino na makakausap mo. Siya na lang. Ilibre mo na lang ng Jollibee o McDo. So, fear lang yan. Healthy ka, hindi ka mamamatay. Usually, may panic attack, hindi mamamatay. 99% walang sakit yan. Yung utak lang ang diferensya. Hindi yan serious. Usually nga, mas healthy pa yung mga nagpapanik. Takot nga sila, hindi naninigarilyo, hindi inom ng alak. Puro healthy, maingat, hindi nagpapa-aksidente. Identify the source. Bakit ka nagpanik? May kinakainisan, kwento mo sa kaibigan mo. Ang daming trabaho binigay ng boss, ang daming project, mag-no ka. Ituturo ko sa inyo, ha. Say no. Ulitin ko, pangalawang beses. Say no. O pangatlong beses, mag-no ka na. Hayaan mo na magalit. Hayaan mo magalit ka. Mag-anak mo, kaibigan mo. Yung amo mo, kailangan natin. Pero kung hindi ka takot, pati amo mo, hindi mo na kaya. At least for the day, mag-no ka muna. Pag kalmado ka na next day, tignan mo ulit yung problema. Kaya mo ba? Hindi. Diba? Pero kung sobra ka na overloaded, mag-no ka na. Hayaan mo na sumama loob ng kaibigan mo. Busy ka Hindi naman nila maintindihan Hindi nila maintindihan buhay mo. Yun ang problema. Lahat focus sa sarili nila. Hayaan mo sumama loob, at least safe ka naman. At kalmado ka. Kasi oo ka na oo sa maraming tao. Nasisiraan ka pa ng ulo, na-stress ka, kaya nga nakikinig dito. Ako nagsabi, sabi ni Doc, no muna tayo sa mga gagawin kong project para sa inyo. Diba? Ako muna mahalaga, kayo muna mahalaga. Okay? Tell a close friend, yung hindi humihingi ng tulong sa'yo. Diba? Pwede mo kwento yung problema. O pasa mo muna yung problema sa kanya. O kaya meron kang project gagawin, o baka pwede matulungan mo muna ako, bawi ka na lang sa kanya. Okay? Higa lang. Walang gagawin. 15 minutes, kakalma ka dapat. Pag tumatanda, baliwala na yan. Pag 40, 50, tatapang ka na, nakakasawa na yan. Nakakasawa na siya. Para lang siyang sakit na lumalabas.
Siguro parang computer, pag nasira, di ayusin mo, di tapos na. Eh, may depekto eh. Lagi nasisira eh. Yung katawan natin may depekto eh. Namana mo sa magulang yan, yung depression, anxiety, and panic, okay na yon. Diba? Hindi naman deadly, hindi naman nakamamatay. Gamitin ang panic mo para maging mas healthy ka, mas maingat ka, mas honest ka, maging mabait sa tao, kasi pag tumutulong ka, at least, hindi ka takot, parang wala ka naman inagrabyado eh. Wala ka naman inapi. Wala ka naman ninakawan o niloko eh. Okay? Pwede rin pagdarasal. Mga healthy foods, may tulong. Pero pang matagalan to, long terms. Ano, siyempre, pamparelax to. Strawberries, dark chocolate. May mga amoy na pamparelax. Pwede rin naman. May tulong konti. Chamomile, massage. A little help. Wala namang masama. Kaysa kumain ka ng puro fast food. Pagbabasa ng mga Bible passages na pamparelax. Yan o, natutulungan tayo ng Diyos, gagamutin tayo, pampakalma. Yung sinasabi ko itong video, ulit-ulitin niyo lang. Ito, practical siya. Ang daming tips on panic. Ito gusto ko. Tingnan nyo ha. Ang makakaalam lang nito, yung kapwa may panic. Eh. May exit plan ka sa buhay mo. Parang, pagpagod ka na, papasa mo yung, meron ka hihingian ng tulong. Call a friend. Meron kang ready friend. Kung psychiatrist, okay, kung kaya magbayad. Pero kung hindi, meron kang ready friend, ready ka mag-anak, kaibigan na matatawagan, nakakalma. Tulungan mo na lang siya, bayaran mo na lang siya. Spend time with your pet, pwede yan. Yung sinasabi kong Saynor, Bromazepam, Lexotan. Interact with water, nakaka-relax sa water. Masahe, pwede. Relax lang, maglakad-lakad, pwede pag-relax na. Tawanan ang problema, distract yung sarili mo. Yan o, maglakad-lakad, may mga pagkain pamparelax. Hanapin mo yung trigger, massage, music, deep breathing, tinuro ko na sa inyo. Iwas muna. Ha? Baka magkasakit tayo sa puso, lalo lang magkakaproblema. Maimpatyo ka pa. Ito mga saging, pwede ang saging. Ito, broccoli. Self-massage. Pa-relax. Kung may magmamasahe sa'yo dito. Sarap yan. Titigas kasi ito. Papanik ka, titigas yan. Titigas yan. Lagi kayo mag-stretch. Shoulders, shrug. Chin tuck. Napakalaga chin tuck. Turo ni Dr. June Reyes. Pang headache, pang neck pain. Kasi lagi tayo naka-forward. Lagi tayo naka-cellphone eh. Lalong sumasakit ang katawan, lalo kang kakabahan yan. No? Stretch. Elbow pull. Pamparelax. Tapos, mga Bible passages. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Okay? So, sana in 15 minutes, kalmado na. Pwede mag-psychiatrist. Pero, malalaman mo na eh. Tinuro ko na sa secret eh. Earliest symptom, tinuro ko sa inyo. Parang naiba yung pakiramdam. Trigger, ano yung trigger mo? Lahat tayo merong mga dumi-dumi sa utak at sa talagang pag nagalaw mo, lalabas lahat ng dumi. So, pag nagagalaw yun, nai-stress tayo. Kaya tanggapin na lang natin yung sakit, hindi naman nakamamatay, at relax lang. At ito nga, tulong natin sa iyo. Ulit-ulitin nyo na lang itong video na to para kumalma kayo. Maraming lumalapit sa akin na followers ko. Doc, nagpapanik ako. Pinapanood ko lang ito mo. Okay, so gumawa ako ng bago para sa inyo with better, earlier tips kung ano ang sintomas ng panic. God bless po.